Yan po mga kapatid, at narito naman po ako at muling magbabalik at tatalakayin ko ang mga kapatid, ang tinatawag ng chakra. Yan, ang 7 chakra na o tinatawag na third eye. Yan, sa mga tao meron ito. Yan. At bago ako magsimula ay shout out sa lahat ng aking mga kilala na mga manggagamot, antingero, antingera, at sa mga sumusubaybay at nakapanood ng aking video. Tatalakayin ko ang uri ng chakra mga kapatid. Ito na po mga kapatid, para po sa mga taong hindi nakakaunawa tungkol sa chakra at sa third eye, ayan, at sa iba pang kahulugan. Ang chakra ay Sanskrit ng India. Yan. Meaning cycle or wheel. Lahat ng tao ay may chakra. Yan ang magbibigay sa atin ng banayad na enerhiya na tumulong sa ating mga organ, isip at talino na gumagana ng pinakamahusay na antas. May tao na ilan lang ang kanilang chakra ang aktibo. Basically, ang mga baby, red chakra ang aktibo. Yan. Dahil nasa survival stage sila, pero may mga matatanda rin na mula sa pagka-baby, nandyan pa rin sila. Yan. At kapag negatibo ang pag-iisip, yan ang mga taong uhaw sa lust. At may mga tao rin na ang 6 chakra ay aktibo. Yun ang third eye. Yan. Kaya kailangan ma-align iyan para matamo ang spiritual energy. Ayan. At ako po humihingi ng pasensya at maikling paliwanag lang po ito na aking mga sinasabi. Kung gusto ninyo na malaman kung ano ang iba't ibang uri ng chakra, ay po mga kapatid, ay mag-research po kayo sapagkat marami na nagkalat na impormasyon sa mga internet, sa mga Google. Yan po mga kapatid, ang chakra po ay 7 chakra. Pero may may 5 uri na chakra mga kapatid. Unang-una, ang paningin, yan dito. Makikita ang mga hindi nakikita ng mga normal na tao. Ang pangalawa, ang pangamoy. Yan. Ang pangatlo ay panglasa. Yan. Ang pang-apat ay pangdinig. Yan. Ang panglima mga kapatid ay ang pagdamdam o presensya. Yan mga kapatid. Yan po ang 5 uri ng third eye. Mga kapatid, pag yan po ang 5 na yan ay aktibo sa iyong katawan o aktibo ang third eye na 5 na yan sa iyong whole body, ay malakas po ang iyong psychic ability. Yan po ang sinasabi yan po ang aking mga tinatalakay sa inyo mga kapatid, na pag nakontrol nyo po yan, malakas po ang iyong third eye. Yan. Kasi mga kapatid, pag ako kasi nang gagamot, yan, basically sa aking mga karanasan, ay sa pagharap ko pa lang sa pasyente, ayan, di ako sa sinasabing nagmamayabang ako. Ayan, sa sinasabi ng iba na nagmamayabang, hindi mga kapatid, hindi sa sinasabi na nagmamayabang ako. Ayon sa aking experience lang na gusto kong i-share sa mga manonood sa aking mga video at sa nakakanood sa aking FB page, may malalaman mga kapatid ang sakit ng pasyente pag ang pasyente ay pinipinsala ng mga elemento. Ito mga kapatid, kung active ang iyong pangamoy, yan, active ang iyong pangamoy, ay malalaman mo at ituturo ko sa inyo mga kapatid. Pagharap mo pa lang ng pasyente ay malalaman mo na ang amoy. Yan, malalaman mo ang amoy. Pag malansa mga kapatid ang amoy ng iyong pasyente, ay ibig sabihin po aswang po ang gumagambala dyan. O aswang ang nagbibigay pa sakit. Pagkaharap mo yung pasyente at malalaman mo ang amoy nito ay aswang. Yan.
Kung tikbalang naman mga kapatid ang gumagambala sa pasyente, ang amoy niyan mga kapatid ay parang kabayo, parang amoy ng parang kabayo na hindi naliligo, na masangsang ang amoy. Yan po ang amoy niyan. Ang ano naman ang mga kapre naman mga kapatid, ang pag ginagambala ng kapre ay ang amoy naman niyan ay parang tabako na parang ano siya, parang mabaho na parang masakit sa ilong. Ang amoy niya pag kapre ang gumagambala. Pag laman lupa naman mga kapatid ay ano yan, pag laman lupa naman ang gumagambala sa pasyente ay ano yan mga kapatid, ay parang mga nabubulok na lupa o putik ang gumagambala sa pasyente. Yan ang aking mga nadadiagnose pag kaharap ko ang aking pasyente. Alam ko ang pasyente na sinungaling at nagpapanggap lang na may sakit na spiritual, pero physical ang sakit niya na pinangangalandakan niya. Alam ko yan mga kapatid, kaya hindi nila ako parang maiisahan o maloko sa about sa mga ganyan. Ayan ang itinuturo ko. Pag alam ninyo na ano mga kapatid, pag alam ninyo ang mga ganyan o bukas ang inyong third eye sa pangamoy, ay malaki po ang inyong tsansa na maaamoy ninyo kung ano ang gumagambala sa inyong pasyente. Pag engkanto naman mga kapatid ay parang ang amoy niyan mga kapatid, parang sampagita na mabango. Pag engkanto ang gumagambala sa inyong pasyente, mabango yan mga kapatid. Yan ang aking karanasan sa panggagamot na aking isinishare sa inyo. Pagbukas ang inyong pang-active ang inyong pangamoy. Sa akin naman mga kapatid, sa pangdama din ay active din ang aking pangdama. Pag once na kayo po ay kinilabutan po na nagsitaasan ng inyong mga balahibo, kung dumaan kayo sa isang lugar na hindi naman po kayo natatakot, yan ay po yan, mga good elements po yan na kasunod sa inyo. Pag kinilabutan lang po kayo na parang binalot kayo ng kilabot na hindi naman kayo natatakot, mga good elements po ang mga sumusunod sa inyo o gumagabay. Yan, o ang inyong mga mahal sa buhay. Ganyan. At kung ang inyong nararamdaman naman mga kapatid ay parang kinikilabutan na parang natatakot ka, na parang tatakbo ka na wala ka namang kinatatakutan, yan po ay mga bad elements po yan. Dahil yan po, pag ikaw ay kinilabutan na parang natatakot ka, kusang papasok yun, sasapi sa iyo yun yung elemento na nararamdaman mo, yung presensya na parang natatakot ka, na kinikilabutan ka, na parang natatakot ka at kinakabahan ka. Ibig sabihin mga masasamang elemento yun ang nakasalubong mo o na sumusunod sa iyo. Ayan ang mga kapatid ang mga tinuturo ko na mga about sa mga about sa third eye. Ayan. Sa panlasa naman mga kapatid, malaking tulong din kung ang panlasa mo ay active din, sapagkat malalaman mo kung ang iyong mga pagkain ay about ang mga pagkain mo ay nilalagyan ng lason o kung ano man. Pag active ay alam mo sa pag amoy mo o pagkain mo, alam agad kung magkakonekta ang iyong panlasa sa iyong sikmura. Pag yan pagkain mo ng yung pagkain na nagkonektado sa sikmura na parang nasusuka, wag mo nang ituloy mga kapatid, dahil yan po ay may posibilidad na may lason na ikinarga dyan, o kung ano man na mga halit o mga ginawang na masama na mga taong gusto kang salbahihin. Wag mo nang ituloy pag naamoy mo at saka kumonekta sa sikmura mo, dahil may posibleng lason o kung ano mang uri ng mga di natin hinihingi, o kung may mga nilagay dyan na mga sa pagkain mo na lason
o di kaya daw o kilkig, yan, o di kaya may mga nilagay dyan na mga droga na hindi natin alam na kung mga ano-ano, ay malaking tulong po pag active po ang inyong mga mga ang inyong panlasa. Dahil po mga kapatid, mas maganda pag active po kayo, hindi po kayo basta-basta sa larangan ng espiritual. Kahit na sabihin kanilang ano diyan, alam mo ang lahat-lahat ng nasa paligid o kung ano ang mga intensyon ng mga tao sa iyo, mabuti man o masama. Alam mo yan at ikaw ang makakaramdam ng mga ganyang bagay. Ayan. Sa mga gustong matuto ng sa mga may nagsasabi sa akin na gustong matuto, gustong magkaroon ng third eye, ay ganito yan mga kapatid. Ako din mga kapatid, dati wala din po akong wala din akong karanasan sa mga third eye na yan. Dahil po mga kapatid, kung talagang kusang darating sa iyo at hinihiling mo sa ating nasa taas, sa mga good intention mo, ay kusang bubukas yan mga kapatid. Kusang bubukas ang iyong tinatawag na third eye. Ayan. At may iba kasi mga kapatid, gustong magkaroon ng third eye pero ginagamit nila ito sa masama. Marami mga kapatid, marami ang gustong magkaroon ng third eye. Yan, tulad ng iba. Kasi ang maraming purpose ang third eye mga kapatid. Kayang silipin yan kahit saan ka magpunta, kahit sa ibang bansa ka man, kahit saan ka man ay naaaninag ng mga may malalakas na third eye. Kahit naliligo ka, kahit nakahiga ka diyan, kung ano man ang ginagawa mo, ay nakikita ng mga tao may third eye. Yung iba kasi mga kapatid, ginagamit ng iba sa pagsisilip, yan, tulad ng naliligo sa isang banyo. Ay kasi mga kapatid, pag alam nila ang pangalan ng isang tao at apelyido, ay pwede nilang silipin kung anong mga ginagawa niyan, lalo pag mga active ang third eye. Malalaman niyan kung anong ginagawa mo, kung kumakain ka ba diyan, kung tumatai ka ba, o kung ano yung mga mo, ay makikita ng mga yan. Meron kasi yung iba ginagamit sa paninilip, sa pambuboso. Totoo po yan mga kapatid. Kaya ako nung nagkaroon ako, hindi sa sinasabing nagmamayabang ako, sapagkat lagi kong inuulit yan, dinadasal ko sa debosyon na sana kung magkaroon man ako ng mga gantong kakayahan, ay gagamitin ko sa tama. Ayun mga kapatid, at may yung isang kaibigan ko na isang healer din, yan, na nagturo sa akin kung anong pamamaraan. Doon ko na mga kapatid, doon ako nagkaroon ng experience, at ang lahat ng mga payo niya sa akin ay sinunod ko. Yan, at doon nalaman ko unti-unti ang mundo ng spiritual, na hindi pala ang lahat ng nalaman ko mga kapatid, na ang lahat ng mga pinagagawa sa akin, na pinagkaisahan ako ng mga kapwa ko mga manggagamot dati, ay nalaman ko na parang pinagkaisahan nila ako. Doon ko na siyempre tinuring mo sila na isang kaibigan, na kasangga. Tapos kaya nga mga kapatid, dahil sa pera mga kapatid, ay nasisira ang samahan ng dahil sa pera. Ayan ang diyan, ang katotohanan. Kaya ako, nung time na nalaman ko na yung pala sila ay ganyan pala, ay umiba na ako ng ruta, nagsarili ako at nag-aral ako ng panggagamot. Di na ako maasa, di na ako kasi alam ko naman na may dahilan ang Panginoon, na may mga taong papasok sa ating buhay bilang ito'y magbibigay ng aral at leksyon sa atin. Ayun lang. Pero hindi ko dinamdam. Masakit, sa totoo masakit isipin na meron kang kaibigan na akala mo totoo, yung pala ay iba rin pala ang intensyon. Kaya pero nagpapasalamat pa rin ako sa nasa taas, na nakilala ko sila. Kahit ang ganda ng trato mo sa kanila, ay iba ang nila, pakikitungo pag nakatalikod ka. Ayan lang ang ko nung nalaman ko yung mga ugali nila. Nagpapasalamat ako na nabuksan ng aking psychic ability dahil sa mga tulong ng dahil sa tulong ng isang kaibigan ko, yan,
na isang psychic din sa tulong ng meditation. Yan, na halos hindi ako makalabas ng bahay dahil sa pagme-meditate para ma-active lang ang aking ang aking tinatawag na chakra. Dahil po mga kapatid ay sa pag-meditation po mga kapatid, meron pong tinatawag na disiplina yan mga kapatid. Hindi ka po pwedeng kakain ng karne. Yan, bawal ka kumain ng karne pag ikaw ay nagme-meditate. Karne, yan. Bawal kang kumain ng mga matatamis. Yan, bawal yan. Mga matatamis, ikaw po ang kakainin mo lang diyan ay gulay tsaka prutas. Ang akin diyan, hindi po ako lumalabas ng bahay. Yan, pagkatapos ng meditate, tulog. Meditate, tulog. Kasi pag nagme-meditate ka, yung pangkatawang lupa mo ay nanghihina at inaantok ka. Pagkatapos mag-meditate ng 30 minutes, tutulog ulit ako. Hanggang sa naunawaan ko ang lahat-lahat. Yan. Sa totoo lang mga kapatid, ang sinasabi nila na ang mga psychic o ang mga third eye ay sinasabing baliw, sira ang ulo, o kung may sapak. Sa totoo mga kapatid, hindi. Masira ang ulo ng mga taong nagsasalita ng mga ganyan. Mga kapatid, sila hindi nila alam kung anong nasa isip namin, kung ano ang iniisip namin, pero ang iniisip ng mga yan, alam namin. Yan ang katotohanan. Pero imbis na patulan, ay pinagpapasa Diyos na lang namin. Dahil kung ikaw ay nakakaunawa ng mga bagay-bagay o moral sa spiritual na mga kapatid, dahil sa mundo ng spiritual, sinusubok ang ating pasensya mga kapatid. Sinusubok ang ating pasensya, ang pag-iintindi sa kapwa. Yan. Kasi kung papatulan mo yung mga yan, ay talo ka, tatawanan ka ng mga bad spirit diyan na kasi tinutukso yung mga yan, kaya nakakasalita ng mga hindi magaganda eh. Kaya ako mga kapatid, kahit anong patama nila sa akin diyan, kahit anong nila, alam ko naman na may sila sa akin, pero mga kapatid, ipinagpapasa Diyos ko na lang, dahil alam ko naman na ang Diyos naman ang bahala sa kanila. Diyos ang nakakaalam ng lahat. Kung tumaas man ang spiritual na kaalaman ko, ay dahil yan sa pagsusumikap ko at pag-aaral. Yan, dahil ako mga kapatid, dati isa lang akong mahina. Kahit sa ngayon mga kapatid, mahina pa rin ako. Dahil sa sinasabi nila na mahina, ganito ganyan, hindi lalakas. Yun, inano ko talaga, ni-level up ko ang aking mga pag-aaral. Nag-aral ako ng mga aklat, ng mga halamang gamot, physical na sakit ng tao, kaya kahit nasa pulso, malalaman ko kung physical o spiritual ang sakit ng tao. Inaral ko lahat ng mga kita ko sa panggagamot, ay iniipon ko yan mga kapatid. At binibili ko ng mga aklat, yan, mga gamit, amulet, o kung ano man yan. Tsaka yung mga minsan pag merong umorder sa akin, kahit papano may kinikita din ako para sa panggastos ko rin sa pamilya ko. Yun lang mga kapatid. At hindi talaga sa panggagamot ay pag sinasabi nila na libo ang kita, hindi naman libo ang kita ko mga kapatid sa panggagamot. At saktong-sakto lang din sa sa pamilya, sa pangkain, sa yan lang naman ang ko, na mabuhay lang kami, na wala kaming inaapakang tao, o wala kaming nilalamangan ng kapwa. Ayan lang sa akin mga kapatid, namulat ako sa spiritual, na kahit sa panggagamot lang ay hindi kami nagugutom. Ang mga kapatid, hindi ko naman hinangad na maningil ng mga 30,000, 40,000. Mali yun mga kapatid. Yan ang aking na pag manggamot ako o may magpapareading sa akin. Sa reading po mga kapatid ay talagang naniningil ako sa reading, pero hindi malakihan, yung mga sakto lang. Kasi po pag nagre-reading ka, kung ano ang ng baraha at malakas ang negative ng sa tao, ay sumasakit ang ulo, minsan nahihilo at inaantok ka mga kapatid. Kaya ang kasi yan, ang
isip kasi ang pinapagana mo diyan, at saka yung baraha konektado yan mga kapatid, ang ano ng baraha. Yan lang ang inano ko, na kahit ano man ang mga sinasabi ng tao sa akin, yan, at sabi nila sa akin na makihalubilo. Sa totoo mga kapatid, ayaw ko talaga na nakikihalubilo ako sa tao. Yan lang ang mga sinasabi ko sa mga makakapanood nito. Ayaw ko talaga na nakikipagkahalubilo ako sa mga tao, lalo lalo sa mga walang kwentang mga bagay na mga hindi hindi na wala kang mapupulutang aral, o walang, kung hindi importante yung mga kinikwento, ay hindi talaga ako nakikisali sa mga ganyan na alibadbaran ako. Yan sa mga na nagsasabi sa akin na na tinatawag yun sa amin mga bugalon, mga bugalon daw, mga ano mga ang pag tinatawag nila ko ay hindi ako tumatagal sa ano ko lang, ang sagot ko lang sa inyo mga kapatid ay hindi ko ugali na pag-usapan ang mga ibang tao. Busy ako sa aking mga trabaho, yan, sa aking mga panggagamot, sa aking mga gawain sa mga pangontra. Busy ako, hindi ako nakikipag-chismisan ng walang kabuluhan na pag-usapan ang mga bagay-bagay na walang kwenta. Yan, pag tinatawag ako ng mga taong nakakilala sa akin at hindi ako nakakaano sa kanila, huwag kayong magalit mga kapatid. At marami akong mga trabaho sa online gamutan, ay huwag kayong magtampo sa akin, lalo sa mga kaibigan ko dyan na sinasabing porket umano na daw, porket na ang dami daw naggagamot, ay ano mga kapatid, ay nakakalimutan. Hindi ako nakakalimot sa aking mga kaibigan, hindi ako nakakalimot. Ang ano ko lang mga kapatid ay may kanya-kanya tayong responsibilidad. Ayan lang mga kapatid, dahil wala akong inaasahan kundi panggagamot lang. Yan lang naman ang ano ko, ang aking kasiyahan ay ang panggagamot lang, wala nang iba. Yan lang sa mga ano lang, sa mga dating kaibigan ko na hindi ko na mapakisamahan, o mahirap ano na, hindi na kami hindi na kami nagsasama minsan, ay intindihin nyo na lang mga kapatid, dahil marami po akong mga trabaho na ginagawa sa panggagamot, yan. At minsan din ano rin mga kapatid, pag wala din ay tambay lang tayo, pag may pasyente di gamutan ulit, schedule. Ayan lang, yan lang, hanggang dito na lang mga kapatid, at salamat sa mga nakinig ng aking kwento. Yan, at sa aking base sa aking mga karanasan mga kapatid, at hindi ko kinakahiya ang aking mga karanasan, sapagkat ano mga kapatid, totoo naman ang aking mga sinasabi, at hindi ako ano mga kapatid, hindi ako plastic na mga tao na haharap sa kamera para makipagsinungaling o gumawa ng kwento para mapaniwala ang ibang tao. Ako mga kapatid, sinasabi ko ang katotohanan, dahil ano, para yung mga iba naman mga tao na makapanood ay totoo, at sa susunod na maparinggan nilang aking mga demo, ay hindi sila mapapahamak mga kapatid. Ayan lang aking mga na-share. Ayan, na magustuhan ninyo ang aking video ito. Hanggang dito na lang, at God bless.